mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating midweek service sa gabing ito. Hinawa na sa maayos po yung kalagayan ngayon. At ingatan po tayo ng Panginoon sa araw-araw. Ilayo po tayo sa pandemyang ito, sa COVID. At patuloy po tayong lumapit sa Panginoon at magpuri sa Kanya sa gabi ito. At tayo po muna ay manalangin. Ang dakilang Diyos, Amang nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw, kalakasan, at ang iyong pag-ibig, Panginoon, na nag-uumapaw, Panginoon. Panginoon, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ng aming mga buhay, na may pasasalamat, Panginoon, na kayo lamang ang maitaas, Panginoon, sa gabing ito, sa aming mga buhay, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa araw-araw, Panginoon, ng aming buhay, Lord. At palakasin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Ito lang po ang ansamo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan po, tayo po'y dadako sa ating pag-awitan. Naawitin po natin in moment like this. Moment like this, I sing out the song, I sing out the love song to you, oh Lord. In moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, I love you. Isa pa. In moment like this, I sing out the song, I sing out the love song to you, oh Lord. In moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to you, Lord. Sing I love you, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, I love you, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, I love you, I love you. Ayun po, tayo po'y dadako sa ating pag-aaralan sa gabing ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Alam ko familiar na sa inyo itong text na to na ating pag-aaralan ngayon. Verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong
puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon na ating pag-aaralan sa gabing ito, na alam naman natin yung summary ng Philippian o Book of Philippian. Makita natin dito yung author nito ay si Apostle Pablo. Yung kanyang pagmi-ministry na naging successful kahit siya ay nasa kulungan. He was in chain sa time na to nung sinulat na tong Book of Philippians. At he encouraged the Philippian church them to work out their salvation as God works in them according to His good purpose. At yung pinapakita rin dito ni Pablo, yung gusto ni Pablo na yung mga taga-Philippian church to have attitude like Christ. And he encouraged them to have joy in the Lord. Na kapag sila ay nagsiserve sa Panginoon, na mayroong kagalakan sa kanilang mga puso. Ito lang yun po yung summary or brief summary na makikita natin sa aklat ng Philippians. At I want to share to you na yung i-share ko sa inyo ngayon, yung sa dalawang talatang ito, kung ano ba yung matutunan natin sa dalawang verse na i-share ko sa inyo. The first one I want to share with you, yung first point, yung do not be anxious about everything, o huwag kang mabalisa sa mga bagay o mga bagay-bagay. Sabi nga dun sa verse 6. Alam naman natin kapag tayo ay nababalisa, minsan ito ay nakakadulot sa atin ng magiging self-centered, gusto nating malayo sa mga tao, ayaw nating magkaroon ng kausap. Minsan pinapabayaan natin ang ating sarili kapag tayo ay nakakaranas ng pagkabalisa or pagiging anxious. At lalo-lalo na dito yung pagiging maalalahanin or nag-aalala, worrying. Like sa mga kabataan ngayon, sa pag-answer ng module, nahihirapan sila. Minsan kasi nape-pressure. Sumasagot na lang ng module kung malapit na yung pasahan. At sa college naman, yung mga requirements, midterm exam, or final exam man. Minsan dito rin ng pressure, at minsan nakakadulot rin ng pag-aalala, lalo na kapag hindi ka makapasar sa exam, nahihirapan ka sagutan, at yung paggawa ng mga requirements mo. At sa mga magulang naman, yung mga pangangailangan, yung financial, lalo na nag-iisip sa saan kukuha pambili ng mga pangangailangan sa bahay, at mga bayarin ng yung mga bills, yung kuryente, tubig, at yung internet. Pero salamat sa Panginoon sa yung pag-stay ko naman sa simbahan ay provided naman lahat ng Panginoon, na hindi naman nagkukulang sa akin ng Panginoon at di niya ako pinapabayaan. Kaya praise the Lord. At lalo rin at sa mga kapamilya natin na nasa malayo, kung nasa ibang bansa man sila o nasa ibang lugar man sila, kung nasa Visayas man sila. Minsan yung nagpag-alala natin sa kanila, namimiss natin sila, na gusto natin silang makasama sa buhay natin kung saan man sila ngayon. Siyempre, andun yung pag-aalala natin. It can cause also yung anxiety kapag sobrang pag-aalala natin sa kanila. Pero sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi nga dito, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Na kapag tayo nag-aalala sa ating mga buhay,
ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Kung ito may pinansyal, sa mga estudyante man about sa module nila, midterm nila, ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. Kasi hindi natin kaya pag tayo lang, dapat ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. At yung pangalawang point ko naman ay hingiin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Na napaka-importante yung panalangin. Kasi yung prayer, yung way para makausap natin ang Diyos. Na magkaroon tayo ng desire to ask sa ating Panginoon na sa mga nangyari sa atin sa panahon natin ngayon, na ating hingiin at sa ating Panginoong Hesus. Na kahit ito ay napakabigat, hingin natin sa Diyos. Huwag natin ito sarilihin. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, kung meron kayong Biblia, in 1 Thessalonians chapter 5, sabi niya nga dito, verse 16 to 18, magalak kayo lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ang iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Na ang importante ng panalangin, na palagi tayong manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Na huwag tayong mag-aalinlangan sa Kanyang humingi at magsisi sa ating mga kasalanan na nagawa natin sa ating Panginoon. Sa isip man ito, sa salita at sa gawa. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At palagi tayong manalangin sa Kanya. Na napaka-importante ang tulong ng panalangin sa atin. Na manalangin tayo araw-araw na gawin natin itong habit natin sa ating buhay or part na ng ating buhay ang panalangin. Na wag lang tayo manalangin kapag may kailangan tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon na kahit wala man tayong problema, wala man tayong pangangailangan, palagi tayong manalangin sa Panginoon. Sabi nga sa 1 John 5:14, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibinibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Praise the Lord kapag tayo'y nananalangin sa ating Panginoon. Pinagkakaloob niya ang ating hinihiling sa Kanya. Minsan, kapag nagpe-pray tayo, may ibang kaparaanan ng Diyos. Kasi ang kalooban lamang, the will of God, yung purpose lang ng Panginoon yung masusunod. Kasi kahit hindi pa tayo manalangin, alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa buhay. Kaya praise the Lord sa Word of God, salita ng Panginoon na araw-araw sa atin na nagpapaalala na ang kahalagahan ng panalangin. Na huwag tayong mag-doubt sa ating Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa buhay. Dahil sa ating Panginoon lang natin matatagpuan ang kasiyahan, kagalakan ng ating buhay. Dahil sa Kanya lang lahat itong ginagawa natin to glorify Him. Na Siya'y papurihin sa araw-araw nating mga buhay.
Kaya tayo dapat magpuri at magpasalamat sa Kanya. At yung pangatlo naman, kapayapaan ng Diyos. In verse 7, na hindi kayang maunawaan ng tao, hindi matatagpuan kanino man, siya ang mag-iingat sa inyong puso at isip dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Na ang kapayapaan ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Hesus. Hindi ang kapayapaan na akala natin ay matatagpuan natin sa mga tao, hindi. Matatagpuan natin sa mga kaibigan, hindi. Ang tunay na kapayapaan lamang ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesus. Wala ka ng ibang kapayapaan na matatagpuan kundi sa Kanya lamang. Sabi nga dito, siya ang mag-iingat sa inyong puso at isip dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Siya yung mag-ingat sa atin, ng ating puso at isipan, at pakikipag-isa kay Jesus, yung relationship natin sa ating Panginoong Jesus. Na tayo'y naniniwala sa Kanya, isinasapamuhay natin ang salita ng Panginoon. That the Word of God always remind us, to encourage us, na sa Kanya lang natin ipagkatiwala ang ating buhay. At huwag tayong mababalisa sa mga bagay sa mundong ito, at sa mga pag-aalala natin sa ating mga buhay, mga alalahanin. Tanggalin natin yan. At dapat tayo yung mag-focus sa ating Panginoong Hesus. Hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan na may pasalamat sa Kanya. Na sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan ng buhay. Na ang kapayapaang ito ay mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa ating Panginoong Hesus. At lalo na sa mga ginagamit ng ating Panginoong Hesus mula sa ating mga pastors, sa mga leaders, at mga missionaries na ginagamit ng Panginoon, at mga evangelists na upang lumaganap ang salita ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo na patuloy kayong nagpagamit sa ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na minsan kami ay nababalisa, Panginoon. Nag-aalala, Panginoon, sa mga nangyayari, Panginoon, ngayon. Pagkus, sinabi niyo nga sa inyong salita, Panginoon, na huwag kaming mabalisa, Panginoon. Bagkus amin itong ilapit sa inyo ang aming mga pangangailangan sa buhay. Lalo na sa aming simbahan, Panginoon. Sa financial man, Panginoon. At sa mga leaders, Panginoon, ng Emmanuel Christian Church. Sa aming mga pastor, Panginoon. Kung sila man ay may pangangailangan sa buhay, Panginoon. Akin po itong nilalapit sa inyo, Panginoon. Sa financial man, o Panginoon, sa spiritual man, Panginoon. O mental man, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mag-ingat at magprotekta, Panginoon, at mag-provide, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. At lalong-lalo na, Panginoon, sa mga leaders ng Emmanuel Christian Church, O Lord,
Sa inyo lang po namin ipinagkakatiwala ang kanilang buhay, Panginoon, na may pasasalamat, O Lord. Lord, help us, Panginoon, kung sila man ay mayroong karamdaman ngayon, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Ilayo niyo po sila, Panginoon, at pagalingin niyo po, Panginoon, sila sa kanilang mga karamdaman ngayon. At i-provide niyo rin po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa buhay. At kanilang mga alalahanin, Panginoon, tanggalin niyo po ito, Panginoon. At akin pong hinihiling, O Lord, na palakasin niyo po kanila, Panginoon, ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon. Sa mga member ng Emmanuel Christian Church, O Lord, akin pong dinudulog sa inyo, Panginoon. Kung sila man, Panginoon, ay nahihirapan, Panginoon, dahil sa mga pinansyal, Panginoon, dahil sa pandemyang ito, Panginoon, akin po itong nilalapit sa inyo, Panginoon. Dahil sa inyo lang namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay. Physical man o spiritual man ito, Panginoon, o kagalingan man ito, Panginoon. Sa inyo lamang, Panginoon. Dahil sa inyo lamang tatagpuan ang tunay na kapayapaan ng aming buhay, O Lord. At sa mga estudyante, Panginoon, at sa mga nagtatrabaho, Lord, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon, at knowledge, wisdom naman sa mga estudyante, Panginoon, at kasapiagan sa pag-aaral ito, Panginoon. Touch their heart, Panginoon, upang maisa pamuhay nila, Panginoon, ang iyong salita. Maraming salamat sa araw-araw, Panginoon, na hindi po kayo nagkukulang, Panginoon, sa amin. Nabagkus sobra-sobra pa nga, Panginoon, ng mga blessing na natatanggap, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at kaligtasan, Panginoon. At pagtubos, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Sa inyo lang namin pinagkakatiwala, Panginoong Hesus, lahat. Hindi po namin kayang mabuhay kung kami lamang, Panginoon, na walang kwenta ang aming mga buhay kung wala pa kayo, Panginoon, sa amin. Maraming salamat sa lahat, Panginoon. Ito lang po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus.